Okay, so ating next ay yung ating filterization o yung filters, language is. Ito na muna yung ating counts, no? Count is equal to derive. So alam na natin yan, ano? So yung ating to-dos store, tapos gawa tayo ng function sa loob. Yung ating function ay tatanggap ng to-dos na state. Tapos dito natin siya mamanipulahin. Ano? So yung all equals to to-dos that length. At sumunod ay active to-dos that filter equal to to-do not equal to completed that length. Okay, so meron akong error. Ano? Okay, so dapat magre-return. So, cut ko pala to. Ano? Doon sa curly braces ang cut ko. Yan, so dapat ganyan pala siya. Yan, lagi ako nalilito doon. Tapos completed to those that filter to do equals to do that completed that link. Okay, so yan yung mga count ng ating data. Ano? Tapos sa baba niyan ay gagawa lang tayo ng function set filter. So filter to do filters. To do filter dapat, no? Kasi yan yung type. Yung filters kasi kanina ay function. To do actions that set filter, yun yung kanina. Tapos filter. Okay, so yun. Tapos na yung ating mali lang yung spelling. Yan. Tapos na yung ating script. Doon tayo sa HTML. So yung ating HTML, saglit lang din, ano? Filters. Tapos sa baba niyan ay maglalagay tayo ng button. Kasi pag ang default, hindi kayo naglagay ng type, no? Ang default na i-submit, hindi button. Pero sa ko okay lang naman kasi wala naman tayong form dito sa loob. So, pero pwede nyo pa rin ilagay dito yung button. Pero huwag na natin ilagay. Tapos yung class natin ay reactive. Active. Magbibase siya sa filter store equals to all. Okay, tapos yung kanyang on-click. On-click. Pag kinilig siya ay tatawagin niya yung set filter all. Okay, so bakit may error tayo rito? Illegal variable name. So bakit illegal variable name siya? Tapusin muna natin itong button na to. So all, ipapakita natin sa loob ay yung counts that all. So, tingin ko, wala lang kasi siya rito. Yun, bakit kaya hindi ko siguro na ano. So, yun yung all, no? Hindi ko siya na-import, no? Dapat automatic yun. Pero anyway, so gagawa tayo dito ng active. Tapos yung completed, ano? Okay, so count, active, tapos ito naman yung completed. Okay, so dito, syempre papalitan lang natin to na control V ha, para ma-select yung instance ng kabila. Tapos control V, completed. Okay? So, settle na tayo dyan. May tatlo na tayong button. I-style na natin siya.
Okay. Okay, so try natin kung gagana yung ating filterization, ano? So, lagay tayo dito ng test 1, test 2, kasi isa, completed. Okay. Yung active, tapos yung completed natin yun. Gumagana yung ating filterization. Ano? So, simple-simple lang yung ating ginawang tool. Okay, so next naman natin yung ating last, no? So, dito sa app natin ay yung ating stats o yung progress tracking. Okay, so medyo madali lang din yung progress tracking. No? So, matatapos-tapos na tayo guys, no? Konti na lang to. So, to do stats, tapos spell. Okay, so ating gawin, script, language ES, at gagawa na tayo isang constant na stats is equal to derive. Okay, so ito ay tatanggap ng to-do store yung ating data at mag-a-attach tayo ng to-dos na state. Yan. Okay, so dito ay magde-declare tayo ng constant total equals to to-dos dot length. Tapos yung ating constant completed ay so simpleng ano lang 'to, percentage calculation. So kukunin lang natin yung total ng items na completed. Tapos yung ating active, total minus completed. Tapos yung ating progress, constant progress equals to total. If greater than 0, then mark that round. Kailangan yung ating completed ay divided by total times 100 para lumabas yung percentage or 0. Okay, so i-return lang natin yung ating mga variables which is yung total, completed, active, tapos yung ating progress. Okay, so tapos na yung script natin. No? Yan na yung kailangan natin. So gagawa tayo ng ating HTML. Pero yung ating progress ay ipapakita lang natin siya if yung ating stats that total ay equals o greater than 0. Saka tayo maglalagay dito ng div. Okay, so yung div natin may class na stats. So tatlo yung gagawin natin. Stat, item, loob ng stat item may stat, icon. Yung icon natin ay yung trend up. Trend up, lagyan natin ng size na 20. Okay, so siguro niyan maganda ay ilagay na natin dito siya sa app, no? To do stat. Okay, so mapapansin niyo, no, hindi tayo nagpapasa ng mga data kasi nakukuha na siya via derive, no? Tapos nakukuha natin yung ating data from to-do store. So parang yun yung pinaka-context o yung pinaka-context ng ating mga data. So no need na magkaroon ng kung ano-ano pang declaration sa labas ng ating application. Ano? So balik tayo dito. Start content na div. So dalawang div times 2. So yung isa ay magkakaroon ng class na stat value. Tapos dito natin papakita yung ating stat o stats, progress, percentage. Tapos dito naman ay yung label, stat label. Tapos progress.
Okay. So, isang item na yan, ano? Pangalawang item, kakopy ko na lang to. Papalitan ko lang icon. Ano yung icon na sunod ay yung clock. Okay, tapos ito, papakita natin yung stat na active. Tanggalin natin yung percentage. Tapos palitan natin ang label. Okay, so another item, no? Copy natin to. So, sumunod natin na yung check circle kasi para to sa complete na. Check circle, task completed. Tapos yung ating label ay gawin natin yung completed. Okay, so yun, yung tatlong ano natin, ano. Okay, so dito, papakita natin yung ating class progress bar. Magagawa lang tayo dito ng simpleng div na may class na progress fill. At yung ating style with stat o stats progress percentage. Yan, dito sa baba. Okay? So, yan. Styling na tayo, guys. No? So, yung styling, medyo mahaba-haba, pero pagtsagaan na natin, ano, kasi last naman na to. Okay na, no? Tapos, ayan, nagbabago naman na yung ating progress bar. Okay, very good. Ano? Tingin ko wala nang ano, no? Yun na yung kabuuan kasi naano naman na natin tong components natin. Natapos na rin naman natin tong styling ng ating main application. So, wala na akong nakikitang pwedeng idagdag bukod sa search, no? So, siguro assignment ko na sa inyo yun, no? Yung search capability niya. Pero, madali lang naman siya, no? Yung active, yung component, yung completed, filtering, advanced features, nandito naman na. So, yun, guys. Okay, so sunod natin gagawin ay ira-run natin yung ating sa terminal, ira-run natin yung ating npm run check. So yung run check kanina no, explain ko, ira-run niya yung checking ng built natin based dun sa ating TS config. Yung TS config natin, yung types script config natin ay nandito no, TS config yan. Pero gumawa pala si ano si Bit ng configuration niya. Pero basically
Magche-check siya ng ES-Lint saka ng TS checking ano, 'pag ni-run natin siya titingnan natin kung meron tayong, problema. Yun, so zero found errors and zero warning. So, kung, ni-run niyo yan tapos may mga warnings or error, ibig sabihin meron kayong mga unused, variables o, basically yung check na yun ay para i-make sure niya na optimize yung application niyo. So, next ay puwede niyo niyang i-run yung, npm run build para ibi-build niyo yung ating project 'no. Okay, so na-build siya at siya ay pupunta sa ating disk o distribution folder. Tas ito yung i-upload natin sa ating hosting site, no? So, kung kayo ay may project na gustong gawin sa Svelte, ay madali niyo na siyang i-deploy sa public domain. Okay? So, anyway guys, dito na tatapusin yung ating Svelte tutorial na gumawa tayo ng isang modern to-do application ano at madami tayong natutunan about kung paano gumawa o mag-CRUD sa Svelte. Kung nagustuhan niyo 'tong lesson natin at hindi pa kayo subscriber, please consider subscribing. I-hit niyo yung like at yung bell button para updated kayo sa mga susunod na video dito sa Pinoy Free Coder Channel. Again, guys, maraming salamat sa panonood at kita-kita tayo sa susunod na lesson.